Drive natin to. Yan lang kaya natin. Yan. So, alam mo na yung ginagawa dito guys, di ba? Nakapag may radicals, gagawin mo siyang 1/2. So, i-rewrite mo lang muna siya na ganito. Then, equals xy. Then, gamitan mo to ng chain rule. Sa baba mo yung 1/2. Copy mo yung buong term. Then, multiply mo sa derivative ng x squared. That is 2x, diba? Then, multiply mo siya sa derivative ng derive mo yung y squared, magiging 2y. Then, dahil nag-derive ka ng y, karoon ka ng y prime. Then, equals, ito naman guys, product rule. So, yung u mo is x, yung v mo yung y. So, alam na natin yun uv prime plus vu prime. So yung u magiging x, then yung v prime is y, yung v is y. So derivative ng y is 1, at dahil nag-derive ka ng y, karoon ka ng y prime, plus yung v natin is y, then derivative ng u natin which is 1. Ay, yung tama, nakalimutan ko dito, 1/2. May negative 1 na pa po. Galing nakalimutan lang. Yes po. Ang galing talaga ng mga viewers natin. Kayo na lang nga. Ayoko na. Joke lang. Tama yan guys. That's may negative 1/2 pa. Dapat. Kasi 1/2 minus 1 magiging negative 1/2 yan. Gets yun. Lalo dati ang post may mali na naman. Ulitin ko muna bago natin diretso. Sayang to Ano pa to content? Ulit. Hindi ko sinadya yun. Talagang nakakalimutan ko ng iba. Yung ano ko yung mata ko na. Secret. Ano yan guys, kasama yun sa plano. Joke lang. So ulitin natin. So meron tayong given na square root ng x squared plus y squared equals to x, y. So sabi natin kapag may radical, i-rewrite mo siya into exponential, di ba? So magkakaroon ka ng rational exponent which is 1/2. So quantity x squared plus y squared raised to 1/2 is equals to xy. So nire-write lang natin sila na ginawa nating 1/2 yung radical sign. Ngayon, dahil ito guys may ganitong form, so chain rule lang siya. So baba mo yung 1/2, then copy mo yung buong term, then bawasan mo yung exponent ng 1, so may negative 1/2. Then etong nasa loob na to, i-derive mo yan. So yung derivative ng x squared is 2x, then derivative ng y squared is 2y. Pero dahil nag-derive ka ng y, magkakaroon ka ng y prime. So equal sa kabilang side naman. So meron tayong xy, magkatabi yung variable, product rin ang gagamitin. So yung u natin is x, yung y natin is b. So ito yung formula sa product rule. So yung u is x, then derivative ng y is 1. Dahil nag-derive ka ng y, magkakaroon ka ng y prime. Then yung b natin is y. So kinapin na natin yan. Then derivative ng x is 1. So magkakaroon ka ng y times 1. Then syempre, ito na. Magkakaroon tayo dito guys ng 1/2, or multiply mo to guys itong dalawa, pero pwede mo to i-factor out para ma-eliminate na yung 2. Kung hindi naintindihan ganito gagawin, kumbaga magkakaroon siya ng 1 times itong term, magkakaroon ka ng 2x plus 2y y prime over 2. Then kung gusto mo to ibaba, pwede naman para maging positive na exponent, pero mamaya na natin ilagay. So copy lang natin, baka maguluhan So kinapi lang natin yung x squared plus y squared raised to negative 1/2. So ito muna tayo solve, o diretso na natin sa kabila. Sabay-sabayin na natin. So meron tayong sa kabila na xy prime, so magiging xy prime yan, then plus y dito. So ayun na. So syempre ito guys, factorable by 2. So labas natin yung 2 sa numerator natin. So matitira dito is x plus y prime. So nilabas natin yung 2. So pag distribute mo to, ito yung kakalabas sa numerator. So over 2 natin. Then copy lang natin tong x squared plus y squared raised to negative 1/2. Then equals, eto guys, copy lang din. Then syempre itong 2 natin ma-eliminate yun. Gets natin yun. So matitira is x plus y prime times yung x squared plus y squared raised to negative 1/2. So equals xy prime plus y. Sundan ba?
So ngayon guys, i-apply mo na yung negative exponent. So kapag yung numerator mo may negative exponent, ibababa mo yun. So bali magkakaroon ka dyan ng x plus y prime over x squared plus y squared raised to 1 half. So magiging positive yung exponent pag binaba mo. Then kapag nasa denominator naman yung negative exponent, angat mo naman siya, magiging positive na exponent, which is equals sa xy raised to 1 xy prime plus y, then cross multiply. So ngayon magkakaroon tayo ng x plus y prime equals xy prime plus y, tapos ito lipat lang sa kabilang side, so magiging x squared plus y squared raised to 1 half. Then ayun na guys. So kung gusto mo siyang gawing square root, pwede naman, then distribute mo na lang. So ngayon so na gagawin, so so magkakaroon tayo ng x plus y prime equals, distribute lang natin guys. Yan, distribute natin. So gawin natin itong square root, parang nalilituhan na tayo. So gawin natin itong square root. So magkakaroon tayo ng xy prime, or kahit wag na, pwede na yan. Gawin natin siyang x squared plus y squared raised to 1 half, then plus y times itong term, magkakaroon tayo ng y, then x squared plus y squared raised to 1 half. Pinapahirapan ako ni Idol Rapi sorry na. Anyways guys, ito na lang. So ayun, pagkasamahin natin yung mga may y prime. So meron ditong y prime, so ito may y prime. Pasok ko na good yung utak ko guys. Then magiging minus to, so lilipat natin sa kabilang side, so magiging xy prime, then ito copy lang natin yung x squared plus y squared raised to 1 half equals, copy lang natin to, dati siya nilipat, so positive pa rin yung sign nya, then raised to 1 half. Pero meron tayo ditong x, lipat natin yung magiging negative x, then ayun, lalabas natin yung y prime kasi factorable. So labas natin yung y prime, so matitira dito is y, then minus, matitira dito is x, then itong x squared plus y squared raised to 1 half equals, copy lang natin to, y, then x squared plus y squared raised to 1 half minus x, then divide natin both sides by y minus x, then x squared plus y squared raised to 1 half. Ito sinadya mo to sundan ba? Bahala kayo dyan. So yan ang kakalabasan. So ma-isolate yung y prime, maka-cancel na to. So matitira is yung y, then x squared plus y squared raised to 1 half minus x over yung y minus x, then x squared plus y squared raised to 1 half. Conjugate pa. Joke. Ano guys, ayan na guys. Kung gusto mo ibalik sa square root, pwede. Like magkakaroon ka dito ng y square root ng x squared plus y squared, then minus x, then over y minus x square root ng x squared plus y squared. Kasi yung 1 half. Bakit nilipat yung x? Kasi kailangan lang natin guys is y prime. Kumbaga yung mga may y prime, pagkasamahin natin, ito kasing term na to, meron tong y prime, ito wala, so ililipat mo dun yung walang y prime. Tapos itong term na to may y prime, lilipat mo sa kabila, so magpapalit ng sign. Ito walang y prime, so assist siya sa right side.